po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is March or April 12, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may SM Jazz Residences dito yan sa may Nicador Garcia Street, Santa Cruz, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Robinson's Place, Manila, sa may Pedro Hill, Barangay 670, Ermita, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. General Manager na naharap sa kasong falsification of documents. Sinala ang mga naaresto sa Lapu-Lapu City Police Office para sa temporary detention. Matapos ang matagumpay na debut ng Genie sa Coachella, what's next para sa nation's girl group? Patuloy na aaliba nga ang P-pop group sa Week 2 ng Coachella. Pinasalamatan din ng Genie ang kanilang Loyal Blue sa mga paandar ng kanilang banda. Mula Indio, California, nagpapatrol, MJ Felipe. Kinigang sigawan ang malinaw sa pinibag ng Pakitarang Nation Group. Ang kanilang billboard sa gitna ng I-10 Freeway napunta sa venue ng Coachella Festival. Surprise gift ito ng Team Bloom USA sa girls. At kung hindi pa ito sapat, may Bloom Villa pa sila kung saan magkakasama ang kapwa fans. Sila rin ang namuna sa barkada at nasa pinakaharap ng Mojave Center. Matapos ang Beanie Spotlight, spotted ng 8 ang aerial banner na paandar pa rin ng fans. Beanie brings P-pop to Coachella, ang mensahe na sumahim papawid sa gitna ng desert sunset. I'm so grateful for the Blooms here in the U.S. kasi they really raised enough money to do all these different kinds of things just to express their love for us. So I thank you so much, Paul. Si ABS-CBN Music Head Roxy Liquigan at Star Magic Head Loretti Chonky nagpasalamat na tigtas, matagumpay at sumasak ang performance ng girls. Grabe pa. Ayaw pa rin sa mga tao sa audience. So we're so happy. Grabe performance. They're proud. Amazing. They were so engaged. They love the template. They love the girls. They love the choreography. They love the production. So maraming salamat. Everybody became. Ang tanong ng fans, what's next para sa Beanie pagkatapos ng Coachella? April is such an amazing month for me. From Coachella, Grammy sales, the announcement of Billboard, March 29, and then coming home for the Peak of the World Tour. Ang daming mangyayari.
at home and share. Siyempre, our pride and our feeling of happiness sa kababayan. April 17 sa Amerika at April 18 sa Pilipinas ang Week 2 scheduled performance ng Bini. Pero wala pang ibang detalye gaya ng oras ng lugar. At isa pa, aerial top sa Bini Church. Ang anunsyo ng US Billboard na gagawa na ng Bini ng Global Voice Award sa taunang Women in Music event na April 29, kahanay ang natatanging female artist. MJ Felipe, ABS-CBN News, Lindale, California. Lampas, 30 pesos na pinagsamang fried roll bag Wala at sa ayos. kwento sa diesel sa ilang supermarket Pinapara siya, hindi siya tumigil. sa susunod na linggo. At bloke-bloke yelo sa pagpresko sa mga nag-swimming. Ibang pasyalan, silipin natin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. At DCMM Teleradyo. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipina confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Johnny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohols. So I can get in the game. Savor the moment. Move here, guys. And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Basta AM, DCMM. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Din. Alam na Din. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DCMM Radio Patrol sa Ispresa at DCMM Teleradyo. Mula hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at magtuturo sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DCMM Radio Patrol sa Ispresa. Una sa balita, una sa public service. Patrol sa DCMM at DCMM Teleradyo. News para sa mga motorista, papado sa higit 20 pesos ang rolta sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Malaki-laki rin ang tabyag sa presyo ng gasolina at kerosene. Bukod pa ito sa 10 pisong diskwento sa diesel para sa mga tsuper ng jeep sa Metro Manila. Pero kung ang mga namamasalang tamang fee, kulang pa rin yan. Nagpapatrol ang Sonso. Kahit ito, kumakayod pa rin ang tsuper na sinuwende ng tulong na namasada mula pa kaninang madaling araw. Matapos magpakarga ng 1,500 pesos, 600 pesos na lang ang natira sa kanya kung kulang pa sa arawang boundary ng 1,000 pesos. Kaya tinitiis muna niya ang kalam ng sigura. Mamaya pa siguro kasi kakain ako babawasan na naman. Ayon sa research group na Ibon Foundation, hindi na lang presyo ng petrolyo ang iniindang problema ng mga tsuper, kundi pati na rin ang katutuman na mas kinalala ng kasalukuyang krisis. Research on hunger effect. Naramdaman na kaagad ng mga nasa transport groups, di ba? Kasi pag sa tinkita nila, marami dyan di na masada na. So actually, medyo lang nagtataka ako eh. Hindi pinapalangkas yung problema ng transport groups bilang problema ng kagutuman. Dagdag pa ni Africa, bago ang gera sa silangan, lumaranas na anya ng hunger crisis ang bansa. Yun na medyo dapat kailangan aksyonan ng pamahalaan. Kasi nasa krisis yung mga Pilipino bago kumalit ng krisis na to, kasuhan mo pa ng double, triple whammy. Ang magandang balita para sa mga tsuper, ang anunsyo ng Department of Energy ng
kauna-unahan at malaki ang rollback ngayong taon sa presyo ng petrolyo. Mahigit 20 pesos ang itatagya sa kada litro ng diesel, higit 4 na piso sa gasolina at halos 9 pesos sa kerosene. At para sa mga jeepney drivers sa Metro Manila, may karagdagan pang 10 pesos kada litro ng diskwento ang DOT na nakulit sa sinahan. Pero para sa Suez, hindi pa rin ito sapat. Kapag sa tututulan, isa sa inaabangan ng transport group ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtanggal o pagbawas ng excise tax sa langis. More probably, yes, April 13. Samantala, nakipagpulong na ang DOE at BPI para dalakhanin ng mga suliranin sa supply ng petrolyo at pagsiguro sa maayos na daloy ng mga produkto. Inanunsyo naman ni US Vice President J.D. Vance na kung magkasubo ang Amerika at Iran sa kanilang naging negosasyon sa Pakistan. Matatapos na ang tigil-putuhan sa pagitan ng dalawang bansa sa pagparating na linggo. Alison Go, ABS News. Nagpulong ang mga eksperto at mga kinalaman ng iba't ibang gobyerno sa Europa para paigtingin ang tinatawag na One Health approach na isang palaisipan para maiwasan ang panibagong pandemya. Mula Lyon, France, nagpapatrol si Rafael Bufano. Panahon na para ilang pagtawag ng ito ang isa ng eksperto sa mga bansa at ng iba-ibang organisasyon sa One Health Summit sa Rome. Sa ang kaugnayan ng tao sa kalusugan ng mga hayop maging ng kapaligiran. Ang Pilipinas ang isa sa pinakamagandang ehemplo sa realidad na ito. Dahil sa climate change, lumalakas sa mga bagyo at dumadalas ang baha dahilan para kumalat ang iba-ibang sakit na mula sa hayop gaya ng leptospirosis at dengue. Kapag labis na dumami ang nagkakasakit, apektado naman ang health system. Kaya giit ng mga opisyon ng France na siyang host ng One Health Summit, hindi kinauukra kung ang mga eksperto at gobyerno ay kilos ng kanya-kanya. Sa Pilipinas, may mga hakbang na tungo sa tinatawag na One Health approach o yung panuniguro sa kalusugan ng tao. 201. Hindi napapabayaan ang kalusugan ng mga hayop Dali lang, sa ating paligid. Umabot dito. Kabilang na dito ang pagtatag ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines na inatasang mag-research at mag-develop ng bakuna. Ito po ba? Na nakaapekto sa mga tao, hayop at halaman. Kailangan talaga magkaroon ng Republic Act. Kasi ang Republic Act, sa usaping polisiya, tumatagal niya dahil nagpapalit ng presidente dahil mga dekada na nakalipas ay na-institutional yan sa kilos ng gobyerno. Pero bakit din ni Domingo na pagkakas mahalaga ang mga pag-uusap ng mga bansa papel Good morning. I just po, grapple po. kaya nagalitan. Dahil naman sa pagkakalagda ng Southeast Asia sa maraming bangsa sa kalusugan, nakasentro ang atensyon ng mga naluhasa nito. Challenge in Asia as well, and a very big focus, of course, we BGC were all High very Street. concerned and felt very also concerned on the health in Asia, Southeast Asia in particular. Investment in development is made in health, that we continue investing in vaccines, medicine production, building capacities throughout the world, because ultimately when you invest in health, wherever you do so, it has an impact, a direct impact on your own population. Gamit ang siyensya at ebidensya ay nasahang maglalatag ng hakbang ang mga eksperto at mga gobyerno para matutukan ang One Health approach. Bagay na napakahalaga para maiwasan hindi lang ang simpleng sakit, kundi pati ang posibilidad ng isa na namang pandemya.
Rafael Mosana, ABS-CBN News, Leon. Should do that, eh? Oh yeah, yeah, you have to wait. Liwanag sa kalangitan na mataas sa ilang probinsya. DND at driver na nagpastos umano sa actress na si Cyril Manabat, suspendido sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Magbabalik ang TV Patrol sa DCMM. Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Hindi ko inaasahan na ma-aksidente na pala ako. Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injury sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injury ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver. I-check ang kondisyon ng sasakyan. Pagbubiyahe para sa Higain niya na yung linya sa kanan, saka nag-decide na kakaliwa. Pa namang mga driver talaga. tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po, si Sec. Tender Bosa ng DOH. Via Health. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Pakibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakakabenta ng pamilya. Bingo Plus, tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagmore.ca. Bingo Plus. Bingo sa saya, last na panalo. Alam niyo ba may Liberate Pro? Liberate pero Pro. Silimarin na with multivitamins pa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liberate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. Liberate plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult na proteksyon at tulong sa ay Liberate Pro. May si Liberate. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito po matutuklasan. Hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DCMM Radyo Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. TV Patrol sa DCMM at DCMM Teleradyo. Kakaibang liwanag ang namataan sa kalangitan sa iba-ibang lugar sa bansa nitong Sabado ng gabi. Sa Northern Davao, nahunan ng video ng mga residente sa bayan ng Dawang ang nasabing liwanag pasadong alas 7 ng gabi. Ayon sa isang nag-upload ng video na si Sean Dubel, nagsaka sila sa nasakyan habang sumalalo sa isang beach party. Sa Isabel, Patuloy ang operasyon para tuluyang maapula ang natitirang apoy at usok. Bukod sa sasakyang pandagat, gumamit na rin ng aerial water bucket drop operations ang otoridad. Patuloy namang minomonitor ang kalidad ng hangin sa buong Metro Manila matapos makaranas ng smog, dulot ng usok na nagmula sa nasunog na landfill. May ilang LGU din ang naunang naglabas ng abiso sa publiko na manatili sa loob ng kanilang tahanan o di kaya magsuot ng face mask matapos ideklarang unhealthy ang kalidad ng hangin. Sinuspinde at hindi nagpapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang PNCS driver. Kaugnay ng social media posts at gusto sa umanong komento patungkol sa aktresa si Cyril Manabat sa inilabas na show cause order ng LTFRB. Inuutusan ng PNCS driver na magpa-drug test, magsumite ng medical documents at magpaliwanag kung bakit hindi dapat tuluyan
pakilalang landmark ng Pite na Piramid Madriaga. Ilang araw bago kumpara sa impeachment hearing sa Kamara sa April 14. Umalang naman ang abogado ni Madriaga at isang miyembro ng House Justice Committee. Nagpapatrol, Arlene Delgado. Hindi nangangamba ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa perjury complaint laban kay Ramil Madriaga na magiging testimonya nito sa House Justice Committee impeachment hearing sa April 14. Sa isang virtual briefing nitong linggo ng umaga, ikiniit ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na bawang kasinungalingan umano ang mga sasabihin ni Madriaga sa pagdinig. The only concern really is that baka may maniwala because I'm sure it's going to be amplified. Puro kalaban ni Vicky Sara yung nasa House Justice Committee. Kaya nga namin kayo inimbitahan ngayon para unahan na yung mangyayari sa Tuesday, which is to show you our side. Ipresenta ni Panelo ang ilan sa mga nilalaban ng complaint affidavit at ilang ebidensya na inihain nila ni Duterte noong Marso na pinagpupulaanan ang mga alegasyon ni Madriaga. Gaya ng umano yung pagputos ni Duterte na bumuo siya ng buoy Vice Presidential Security and Protection Group at paghatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad. Na isinumite na rin anya ito sa House Justice Committee kalakip ng answer at codalam na isinumite ng impeachment defense team ng pangalawang Pangulo. Sinabi rin ni Panelo na wala silang kinalaman sa umano'y banta sa buhay ni Madriaga. Considering we feel that she's the weakest link, diba, in a way, you would say that she's our star witness. So we don't want anything bad to happen to him. We want him to testify. We want him to sit on his life for the world to see. Pumalag naman ang abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad sa mga pahayag ni Panelo na kanyang tinawag na malino na pagtangkad tibagin ang kredibilidad ng testigo at hubugin ang pananaw ng publiko. Handaan niya si Madriaga na sagutin ang lahat ng alegasyon under oath kung saan lahat ng motibo, timing at kredibilidad ay masusing susuriin. Inamo ni Palad ang mga nag-aakusa kay Madriaga kabilang na si Duterte na harapin si Madriaga sa pagdinig sa Kamara at sumagot under oath. Hindi rin pinalampas ni Bicol Saro Partners Representative Terry Ridon ang pahayag ni Panelo Jr. laban sa mga kongresista. Una sa lahat, basta pa kami makikinig kay Paolo Panelo. Kasi hindi naman siya abogado ng Vice President para sa impeachment. Kung confident po sila na masura ko yung testimonya ni Mr. Madriaga, yung press con, yung sagot po rito. Ang sagot po rito, magpunta ang pangalawang Pangulo sa April 14, ilahad po niya yung po lahat ng mga ebidensya laban kay Mr. Madriaga na magpapakita ng fraud po siya. Nilinaw naman ni Akbayan Partners Representative Sir Jokno na isa ring miyembro ng komite na hindi testigo si Madriaga pero dahil pinatutungkulan siya ng mga complainant sa reklamong impeachment na mayroong personal na kaalaman sa mga alegasyon, kailangan marinig at masuri ang kanyang mga parata. Nanindigan din si Jokno na trabaho nilang tingnan ang mga ebidensya at alamin kung may sapat na batayan para ubusan ang kaso sa Senado bilang impeachment court. Carlina Galo, ABS-CBN. Sunod-sunod, mini members may kanya-kanyang favorite moment sa kanilang Coachella performance sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. TV Patrol sa DCMM at DCMM Teleradyo. At ang pagiging ng focus ng katawan sa pagkakang lifestyle, maaari itong mag-damage ng una. Liberhealth by Liberating Pro. Ang Liberating Pro anti-cellulite and vitamins. Offers on exercise can may help maintain liver health. Ang Liberating Pro na ang makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from Pro. Pag-liver up na. Liberating Pro. Ito yung pag-iwan ng Liberty Pro. Yung symptoms persist. Ang COVID na naman na maayos na Liberty Pro. Liberty Pro. Liberty tayo. Liberty Pro. What if you're pumped? Your front row seat. Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. More for happiness. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilina? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotlight.
Local Issues. Papa, Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan. Jeff Camaras at Marlene Maniero sa Mud Report. Mud Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Manipakit sa Estrella at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan malaman sa maghapon. Dito mapapakinggan sa Radyo Patrol Balitaan Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Licornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Makakalaman ni United Station Alex Ayala ang isang Filipino Canadian sa unang round ng Men's Grand Prix sa Germany. Naglaro naman ang ilang kapamilya ng pickleball for a cause. Nagpapagawa ni Eric Manahan. Ang Filipino-Canadian na si Leila Fernandez ang nakakalaman ni Alex Ayala sa unang round ng Porsche Tennis Grand Prix sa Stuttgart, Germany. Number 25 si Fernandez sa Women's Tennis Association matapos umabot sa career best ng number 13 noong August 2022. Umabot din siya sa final ng 2021 US Open at mula noon, nanalo ng 5 WTA title. Galing sa pagkatalo si Alex Ayala mula kay Elena Ostapenko ng Latvia sa round 16 na Linz Open. Samantala, natuloy ng aksyon ng pickleball hub sa Muntinlupa para sa Perfect Touch Tournament ng ABS-CBN Foundation ngayong linggo. Fundraising ito para sa mga programa at advokasya ng ABS-CBN Foundation. 80 player mula sa iba't ibang age group at skill level ang sumali sa kauna-unahang pickleball tournament ng foundation. Nakisaya rin ang ilang kapamilya celebrities tulad ni Cherry Paiti Canche, Tears of Luz III, Direk Andoy Renay at Steve Valdez sa exhibition games. Nakakatuwa kasi si camaraderie and yung bumabalik ulit yung love for sports and appreciation for our health. Nakalaro ka na, healthy ka na, nakatulong ka pa. So, for me, that's the most important. I've always been an advocate. Kasi tumatalakpak, super grabe. And then, yung dancer ko na pa-join ko sa lang. From Luzon, pag-Luzon, palakpak sa walo. Todo ang salamat pag-uwi sa whole team at mga crew na naging daan para maging matagumpay at kanilang Coachella debut. Uy, Philippines! The ABS-CBN News, Indio, California. Meet the summer in Bacamo. Iba-ibang diskarte ng pagpapalamig ang mga Pinoy. Gaya ng isang resort sa Marilao, Bulacan, na nilagyan ng pool ng bloke-blokeng yelo. At right mula doon, nagpapatrol si Brandon Orso. Brandon, kamusta naman ang experience? Nakapag-swimming ka ba kasama ang mga naglalakihang yelo dyan? Then, nakakapawi nga ng init ang bloke ng yelo na pakulo rito sa wave pool sa resort nga sa Marilao, Bulacan. Ito nga katabi ko pa dito yung bloke ng yelo na inulog na nga rin nila doon no, sa likuran ko yung mga iba pa nilang nilagay nga sa swimming pool. Pero bukod dito,
inatabayanan nga no, ng ating mga inabangan ng ating mga kapamilya sa iba-ibang bahagi ng bansa. Ilabas na ang swimwear, salbatida at baon para sa summer getaway. Maraming Pinoy na ang tumayo sa mga resort para mag-relax at mag-enjoy. Gaya ng pamilya manalak na sulit at bakasyon, kasamang ibang naanak na mula pa sa Nueva Ecija, Bulacan at Caloocan para magtampisaw sa resort sa Marilao. Mga window, yung mga ano na malalaki, na parang po rito para kayo nasa dagat. Hindi mo na kailangan dumayo. Hindi lang ang wave pool, idarayo rin ito dahil sa malamig na tubig. Ang kanilang diskarte, maglagay ng blocky-blocking yelo sa pool. Wiki-wiki ginagawa nito. As low as 100 pesos lang kasi yung entrance namin, no? Na experience na yung wave pool at saka ice cream. Umaabot ng hanggang 20 blocky ng yelo ang nilalagay sa pool araw-araw. Alam na ng hapon. Ang tubig ito naman ang nature trip sa malamig na klima. Dinarayo rin ang Northern Blossom Flower Farm sa Asok Benguet. Mai-enjoy ang hektaryang tanim na bulaklak na may makapigil-hiningang view pa ng Mount Pulag. Kung di naman kaya ang out of town at naghahanap ng pampapresko, patok sa Quiapo, Maynila ang Magic Water o sa malamig. Aakalain tubig lang sa una, pero malasagot mo lamang ang lasa. Salamat po po. Pero sa ngayon, medyo nag-ati-ati kami. Marami na eh. Kumalan na. Ito kasi puro puti lang eh. White sugar, white tubig, white gulaman. Parang kung titignan mo, tubig na pero pag tinikman mo, lasang gulaman. Nakakaubos siya ng 2 container sa buong maghapon. Ang kumikita ng 5 piso sa isang araw. Friends, importante nga na mag-dehydrate o uminom ng tubig lalo't napakainit ng panahon. Sa katunayan nga sa heat index forecast ng Pag-asa ay nasa 30 to 40 degrees Celsius ang inaasahan sa Metro Manila na namang init ng katawan habang sa ilang lugar ay nasa 42 at 43 degrees Celsius. Kaya naman kahit naginabi na tayo dito sa Marilao, Bulacan, enjoy pa rin yung mga nag-swimming nga dito sa wave pool. At sa mamayang alas 9 naman ng gabi ay magkakaroon ulit ng panibagong paghuhulog ng mga yelo. Nasa kami ko ngayon at tuloy-tuloy din yung performance din na nasa likod ko ng fire dancing para nga sa mga turistang tumayo dito sa Marilao, Bulacan. Kasi magkano naman yung ano dyan, entrance fee? Sana muna rin dito sa resort na to, ang entrance fee para sa mga bata ay nasa 100 pesos at sa adult naman nasa 120 to 130 pesos ang entrance fee. Mura lang yan para doon sa mga gusto mag-uwisita dito sa Marilao, Bulacan. Oo, sige, maki-enjoy ko kami sa lakad. Para Pagdagdag ng yelo, medyo layo-layo na po. Oo, pero tama yung sinabi ni Francis kanina kasi yung heat index ay sobrang taas, ano, Francis. Siyempre, yung ating paalala sa mga kapamilya, mga kababayan natin na mag-ingat pa rin sa heat stroke, ano? Paano ba yun, Francis? Kahit nakalugtog ka ba, delikado pa rin sa init. Tama kasi, no, mag-ingat pa rin tayo dahil nga tumataas yung heat index. At bukod dito sa pagsiswimming na malamig yung tubig, huwag talaga natin kakalimutan yung uminom na maraming tubig kasi yun yung kailangan ng ating katawan, yung sapat na hydration para nga hindi natin maranasan yung halimbawa, heat stress, heat stroke. At ito na nga, malaking tulong din kapag nagkakaroon tayo ng mga refreshment sa ating katawan tulad ng pagtampisaw sa tubig. Sen. Okay, enjoy ka na rin dyan. Maraming salamat, Francis Orso. Baka hindi nila alam, may background si Francis Orso sa weather forecast. Kaya ako siya tinatanong sa gano'n. Ikaw ba anong At style yun mo na nga, pag summer? Mainit talaga, kailangan maligo ng maligo. At speaking of init, mainit itong darating na linggo ha. Ay, Itong mga Martes. yes, lalo na. Dahil, dun sa ano muna, sa good news. Oo. Talaga, dahil roll back po ang ating mararanasan. Magkano, partner? Oo, 4 pesos ang natandaan ko sa gasolina eh. Oo. Yun ang Hindi, pero malaki kasi may deskwento At 20 sa diesel. Correct. At ito yung mainit, impeachment po sa House Yan. of Representatives. Aabangan natin yan. Dahil Lahat po tayo nakatutok, of course. yan, kumainit ang talakayan. At yan po, ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Tito yan. Ayun. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo sa Advance sa Mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Pupunan, kaya po.
napili ko. 17. Mga tututok ng itis. Mga balitang dapat abangan. Malalim na talakayan. Ating pakinggan. Tinig ng magkabilang panig. Ating iparirinig. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas sa Story Outlook. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas. Story Outlook. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa ating Story Outlook. Kalidad ng hangin sa Metro Manila sumampa sa very unhealthy kasunod ng sunog sa Navotas landfill. Half-naked ordinance pansamantalang sinuspinde sa Maynila. Abaya, ito, rollback sa presyo ng petrolyo na bumuro po sa Martes. Mga mag-iitlog umaaray sa murang presyuhan sa farm gate. Meta, hinimok ng pamahalaan na gumawa na aksyon laban sa fake news. At babaeng umano'y biktima ng illegal surrogacy scheme nasagip sa NAIA Terminal 1. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas. Story Outlook. Sa detalye, sumampa po sa very unhealthy ang kalidad ng hangin sa Metro Manila kasunod ng sunog sa saradong sanitary landfill sa Navotas nitong Biyernes. Sabado ng hapon na mag-abiso ang ilang lokal na pamahalaan sa publikong manatili sa loob ng bahay at magsuot ng face mask matapos umabot sa unhealthy hanggang acutely unhealthy ang air quality index sa Quezon City, habang very unhealthy naman sa Mandaluyong. Sa Obando, Bulacan, patuloy ang tulong at pagresponde ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng nais lumikas mula sa barangay sa Lambao dahil sa nararanasang usok mula po sa landfill. Idineklara na rin ng Bureau of Fire Protection na under control ang sunog habang nagpakalat din ng aerial water bucket drop ang Philippine Air Force kasama ang mga water tanker ng BFP. Wala naman pong nasaktan sa insidente pero ayon sa BFP, posibleng may kinalaman ng konting ng pagbagyo o kusang pagkiyaw ngayon din ang mga itinapong flammable materials sa pagsiklab ng sunog sa landfill na yan. Kaya po, mapapakinggan po natin po tayo ng CP Mayor Jack Lohan ng Navotas. Maraming tayo kung meron ba talagang residential area dyan at saka ano, plano nila para hindi maulit ang kaparehong insidente. Mainit na usapin bukas. Ilalabas. Story Outlook. Ay nakita nyo ang init talaga di ba? Talaga naman napakainit yan. Eh mga po, pagkakita lang natin dito sa Maynila ang paninitas sa mga walang damit pangitaas sa mga pangpublikong lugar ay pinag-utuso ng Manila Police District ang pansamantalang pagtigil sa pagpapatupad ng half-naked local ordinance dahil sa mga batikos na ito ay ating or ay sa halip na magpato ng parusa, magbibigay na lamang ng babala at magsasagawa ng information drive ang mga otoridad ukol sa proper decorum at community standards. Ayon po sa MPD, mananatili naman ang mahigpit sa pagpapatupad ng iba pang city ordinances, kabilang ang curfew at pag-inom ng alak sa mga kalsada at bangketa. Story Outlook. Good news mga kapamilya, matapos ang ilang linggong sirit, sigurado na ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Dahil na rin po ito sa pagsamantalang tigil putukan ng Amerika at Iran. Maglalaro po si 8 hanggang 9 pesos kada litro ang tapya sa diesel, habang hanggang 5 piso sa kerosene at piso o walang pagkalaw naman po sa gasolina. Ito ang unang bawas presyo mula nang sumirit ang presyo ng petrolyo dahil sa gera sa Middle East at kauna-unahang ding rollback ngayong taon. Story Outlook. Umaaray ang mga mag-iitlog sa murang presyuhan sa farm gate. Eh sinabi po ni Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego Jr. na mababa ang kuha sa kanila ng mga biyahero pero mataas naman ang presyo
negosyo pagdating sa merkado. Mistulang nagsasawa na rin niya ang kanilang grupo sa regular na pakikipag-usap sa pamahalaan dahil hindi naman natutugunan ang kanilang mga hinaing. Mungkahi ng grupo, isama sa presyuhan sa palengke ang paglalagay ng size ng itlog. Story Outlook. Naging ipag-ugnayan ng Presidential Communications Office at Department of Information Communications Technology sa Meta na ispitan ng pagpigil sa fake news at disinformation sa social media. Sa isang liham sa mga na may petsang adjust ng Abril, hinimok din na PCO Secretary Dave Gomez at DICT Secretary Henry Aguda si Meta CEO Mark Zuckerberg na magpatupad ng agarang hakbang laban sa pagkalat ng maling impormasyon sa Pilipinas. Tinutukoy sa liham ang mga fake content tungkol sa kalusugan, ekonomiya, enerhiya, at operasyon ng gobyerno na umano'y nagdudulot ng panik, gulo, at pagkawala ng tiwala ng publiko. Kaya nila isa umanong direktang banta ang misinformation at disinformation sa kaayusan, ekonomiya at seguridad ng bansa. Ay gagawa po ng angkop na regulasyon at legal na hakbang ang pamahalaan oras na mabigong umaksyon ng nasabing tech giant. Ay ito naman po, ay nasagip ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 31 taong gulang na babaeng biktima umano ng illegal surrogacy sa NAIA Terminal 1. Papunta po sanang Hong Kong ang biktima na nagpakilalang returning OFW nang madiskubring magsisilbi pala siyang gestational surrogate mother sa Tbilisi, Georgia. Ay ayon sa biktima, nakatanggap siya ng alok online para sumailalim sa advanced in vitro fertilization kapalit ng halos kalahating milyong pisong pagkapakanap. 500,000 pesos pa ito. Oo nga, piso nga, 500,000 pesos. Ay dinala po sa BI, dinala na ng BI sa Interagency Council Against Trafficking ang kaso para sa angkop na intervention at case development. Story Outlook. Muli kapamilya, ako po Jeff Caparas at yan ang Story Outlook. Issue balita at katalakayan at ating pakinggan. Story Outlook. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook. Ay! Abay talaga naman po napakainit na no. Ako'y nakita kanina na nagpunas ng pawis. Ang init hane. Ang init. Mukhang nagsawa na rin yung electric pa natin dito. Kahit na number 3, parang number 1 na ang binibigay. Number 1 na lang binibigay. Nagsawa na. Napagod na rin. Overwork na rin. Boss Gerson. Overwork na electric pa natin din eh. Siyempre nagtitipid-tipid din tayo, di ba? Linggo ngayon tipid-tipid din tayo. Teka muna, bago tayo magpatuloy sa balitaan abay babatiin ko muna ng happy birthday si Central Luzon Chief Police Brigadier General Des Mendez. Happy birthday, General Mendez! At saka ikaw congratulate ko na rin ang kayo'y full colonel na si Colonel Versola. Dexter, ayun, nandito si Stanford. Congratulations sa iyo ha. From Lieutenant Colonel, abay ganap na pong full colonel si Colonel Dexter Versola. Congrats sa Colonel Versola. Yan ay naka-assign din ho dyan sa Region 3 si Colonel Versola. Ang PIO ngayon ng Police Regional Office 3 o yung Central Luzon. Mainit na usapin bukas. Ngayon, Doon tayo pinapapasok pero hindi naman tayo makapasok. Dito na lang po sa may kanto dyan. Kasi dyan talaga yung haba ang lakaran. Buo yan, puro Bonifacio High Street po yan. Dito sa amin, yung hazing dyan sa PNPA, may mga ilalabas ng basta. Kung gusto niyo po, pwede habang naka-stop po. Habang naka-stop, pwede naman po. Sige po, ingat po. Vice President Sara Duterte. Ay, bayad na pala to. Sige po, ingat po. God bless po. Si Boss Art Sabanyego ng Cyber Security Analyst, co-convener din po siya ng Scam Watch Pilipinas. Magandang gabi po, Boss Art. Diyan Caparas po and welcome po sa Story Outlook, sir. Good evening sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Sir Art, may nabasa ho namin yung inyong post itong fake rider scam. Abay, paano ho itong modus at paano nyo na, kumbaga, nabuko itong
modus na ito, scam na ito. Go ahead po, Sir Art. So nung kailan yun, may nakita akong binibenta sa isang legit naman na Facebook na group chat siya ng mga kakilala. So, umorder ako. Sabi ko, ito gusto ko ito, babayaran ko. Sabi nung yung seller, so sige, ibubok ko na. Sabi nung seller. So, binook na nung seller, ito nga legit na app ko lang lalaki pa. Doon siya nag-book. Maya-maya, may tumatawag sa akin. Sabi ko, sino kaya ako? Yung sinagot ko, yung Sir Art, yung rider. sandali lang, unahan ko na ho kaya. Huwag na ho natin i-mention ulit yung motorcycle courier service. Pati na ho yung online wallet. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Samantala, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po. Bigay sa'yo yung wallet number, yung account number. Para masiguro natin na nandun ako sa harap niya mismo. So, tingin ko, ang galing nga, nagmamagandang loob yung rider. So sabi ko, sige. So nung nag-text siya sa akin, sir, nandito na po ako. Kaharap ko na yung seller. Okay. Sabi ko dun sa seller, nilagay ko yung seller, sir, pakibigyan yung account number para yung rider ang magbibigay sa akin ng number ko. May binigay siyang number, pagbigay niya na yung number, sabi na kami nagkakausap yung seller. Sabi ko, bakit iba yung pangalan? Hindi pangalan niya. Red flag agad, Sir Art, ano? Oo, red flag agad. Pero, isipin mo ako, hindi ko alam yung number.